Ang pagdiriwang natin ng kapistahan ng banal na mag-anak ngayong Kapaskuhan ay nagpapaalala sa atin na isinilang ang tagapagligtas sa isang mag-anak. Nawa ang lahat ng mga mag-anak sa buong daigdig ay basbasan ng Panginoong Hesus na siya ring isinilang sa pamilya ng sangkatauhan. Ang mamumuno sa ating banal na pagdiriwang ay ang Provincial Superior ng MSC, si Reverend Father Edwin Borlasa. Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ihanda natin ang ating mga sarili, aminin muna natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala sa Diyos. Tayong lahat, inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong magkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Salutay ka.
bugtungan na Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkaluban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mga anak na banal, sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Itinuturo ni Sirach na dapat mahalin ng mga magulang ang kanilang mga anak, at ang mga anak naman
ay dapat na gumalang at mangalaga sa mga magulang, lalo na sa kanilang katandaan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na sa kanyang kasalanan. At ang nagpaparangal sa kanyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak. At ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Tugon. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Tugon. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Tugon. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Iminumungkahi ni Apostol Pablo na ang tunay na pananampalataya at kabanalang Kristiyano ay nasasalamin sa mabubuting gawain, pagpapakumbaba, pagtitiis at pagmamahalan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo.
Sapagkat ito ang dahilan, kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itinanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak, at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo, naway manahan sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong alis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya dali-daling bumangon si Jose, at nang gabing iyon ay dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila ay tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi sa Panginoon sa pamamagitan ni propeta, "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Pagkamatay ni Herodes, isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto. "Magbangon ka," sabi sa kanya. Iuwi mo na sa Israel ang mag-ina, sapagkat patay na ang nagtatangka ng buhay sa bata. Nagbangon siya at iniuwi nga sa Israel ang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niyang si Arquilao ang naghahari sa Judea, kahalili ng kanyang amang si Herodes, siya'y natakot na pumunta roon. Muli siyang sinabihan sa panaginip, kaya't nagtungo siya sa Galilea. Sa Nazaret sila naninirahan upang matupad ang sinabi ng mga propeta, siya'y tatawaging Nazareno.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po tayo. Merry Christmas po sa lahat. At maligayang pagdiriwang sa kapistahan ng banal na mag-anak and Happy Family Day. Ngayon ay araw din ng mga pamilya. Mga kapatid, tuwing Disyembre, kaming mga MSC sa aming mission office ay regular na nag-fundraising para sa tinatawag nating Christmas basket. So naghahanda kami ng mga Christmas basket para ibigay doon sa mga piniling mga communities kung saan namin bibigyan ang mga talagang walang-wala sa panahon ng Disyembre. Ito ay para pang Noche Buena. So sa taong ito, nung nakaipon kami ng medyo marami-rami dahil marami ding nagbibigay. Hindi naman galing sa amin yung binili namin, pero ito ay mga binibigay din sa mga generous na mga tao para idinadaan sa amin at kami ang mamimigay. Noong Pizza 23 ng Disyembre, doon kami kasama yung isang organization, pumunta doon sa Sampaloc, doon sa mga homeless, no? Yung mga tao, mga pamilya na walang mga bahay. Ang kanilang mga bahay ay yung tulda na maliit, sa ilalim ay karumata, tapos sa gabi, doon sila natutulog, sa araw, doon sila nakahanda ng kanilang mga mais, mga prutas, at iba pa para kanilang ibibinta sa hapon. May mga karumata para doon sa loob. So ito na yung tahanan nila. Matagal na sila dyan. At sabi nila, more than 200 sila noon ka-families. Nung inilipat sila sa isang lugar, akala nila, ilipat sila ng bahay. Wala palang mga bahay, kaya bumalik sila doon. Ang 200 plus, nagiging 100 plus na lang dahil nagkawatak-watak yung iba. Pero yung natira, very intact. Doon sila nakatira sa lugar na walang bahay kung hindi mga tolda at mga lamesa at karumata. Nung sinasalaysay niya yung kanilang mga karanasan, so pagka nagsisharing din kami doon tungkol sa kanilang nangyari sa kanila. Sabi ng isang kasama ko na sabi nila wala silang bahay at kung saan-saan sila tumira at saan-saan sila naghahanap buhay. Sabi ng isang leader doon, Father, para pala silang si Jose at si Maria at si Jesus. Sabi ko, bakit naman? Kasi sabi nila, para silang mga refugees. No? Refugees in the sense na wala silang permanent residence. Wala silang matutukoy na ito yung aming bahay, ito yung aming tirahan na permanente. So, ibig sabihin, anytime sila ay alisin, pero pag alisin sila, babalik din sila doon dahil doon sila nabubuhay. Pagkatapos, maliban sa para silang refugees, no permanent address, isa pa, palipat-lipat. So, they're moving from one place to another hanggang babalik sila doon to settle down doon sa kanilang mga tolda. Sa palagay ko nga, parang ang yung banal na pamilya. Pero, itong pinagdiriwang natin, paano ba nagiging banal yung bakit tinatawag sina Jesus, Maria at Jose na Holy Family? Ano ba? Special ba sila? Mayroon ba silang kakaibang ginagawa na hindi magagawa nating karaniwang mga pamilya? Kasi kung tutusin, sa narinig natin sa Ebanghelyo, parang nga silang mga refugees, sina Maria at Jose at Jesus. Pangalawa, yung kanilang kalagayan na wala silang permanent residence at saka yung kanilang katulad nitong mga problema. So parang tayo
lahat tayo may mga concerns sa bawat pamilya. Tayo ay mga problema, may mga problema. Sila ay hindi sila ligtas sa mga problema. Kung tutusin, mas matindi pa yung karanasan nitong Holy Family sa naranasan nila noong kapanganakan ng ating Panginoon. Pero ano yung special na nangyari sa kanila na tinatawag silang banal na mag-anak? Mga kapatid, kanilang hinarap ang problema. Kanilang hinaharap ano yung kalituhan ni Jose, ano yung kaba ni Maria, at ano yung mga threats sa buhay nila, lalong-lalo na kay Jesus. Hindi lang sila umiwas sa problema, kung hindi sila ay nagsisikap na malutas, malalampasan yung kanilang hinaharap na mga threats, pero hindi sa sarili nila lamang na mga gawa. Kung hindi, narinig natin na si Jose nakinig. Kasi si Jose yung leader, siya yung tatay, siya yung ama ng tahanan, ama ng pamilya. So siya yung nakinig sa utos ng anghel. Ilayo mo na yung bata kasi si Herodes ay hinahanap at papatayin. So si Jose sa ganyang beyond his control yung kaniyang nararamdaman. Pero dahil nga nag-intervene yung Diyos, yung anghel, nakinig siya. At sabi ng anghel, bumangon ka, lumayas na kayo rito. Kaya sabi ni Jose, Maria, tayo na. Sabi ng anghel, alis na tayo, punta tayo sa Egypt. So, from Egypt, sabi na naman ng anghel, bumalik na kayo kay patay na si Herodes. Nung bumalik na sila, yung anak pala ni Herodes na katulad din sa ugali ng kanyang ama na naghahanap din ng kapangyarihan at natakot si Jose. So, hindi sila ligtas ng mga different concerns bilang isang pamilya. Pero sa kanilang pagharap sa problema, kasama nila ang Diyos. Hindi sila gumagawa ng sarili nilang desisyon. Kung hindi, nakinig sila anong sinasabi ng Diyos para magabayan sila at maligtas ang bata at ang buong pamilya. Sa madaling salita, tinatawag natin itong obedience, no? Listening to God and also obedience, kung ano yung sumusunod, ano yung sinasabi ng Diyos, ng anghel sa kanila. So mga kapatid, ito po yung sikreto ng holiness. This is the secret of a holy family. Huwag umiwas sa problema. Harapin ang problema sa pamilya, pero huwag mag-iisa. Kung hindi, lahat ay magtutulungan at mahigit sa lahat, isama ang Diyos sa lahat ng mga desisyon at lahat ng mga gawain. So ito yung mabuting balita para sa atin sa linggong ito, nitong kapistahan sa Holy Family. And then binigyan din tayo ng mga other na mga reminders, katulad ng unang pagbasa sa aklat ni Sirach. Sinasabi dito na dapat ang mga pamilya, dapat ang mga membro sa mga pamilya ay kumakalinga, mag-aalaga sa kanilang mga magulang, lalo na kung sila ay tumatanda na. Anong purpose ni Propeta Sirach na kaniyang pinahahalagahan yung mga magulang na matanda na? Kasi wala na silang magagawa. At pangalawa, itong mga kabataan na mga bagong tubo ay kailangan alagaan nila as a sense of gratitude na kahit hindi perfect ang kanilang nanay, hindi perfect ang kanilang tatay at iba pang mga membro sa pamilya, pero sila ay bahagi sa kanilang buhay. Na ibig sabihin na ang iyong imperfections ay natural, pero dapat lang magpapasalamat dahil kung wala sila, hindi pwedeng mag-iisa ka sa buhay mo. Mayroon kayong mga ugnayan na mahalaga kahit hindi niyo nagugustuhan
yung mga magulang ninyo sa pagpapalaki sa inyo. So ito yung sinasabi ni Propeta Sirach, yung sense of gratitude. At si San Pablo sa pangalawang pagbasa, nagbibigay din ng iba't ibang mga katangian. Ano ang responsibilidad ng ama? Ano yung responsibilidad ng asawa? Ano yung responsibilidad ng mga anak? So, narinig natin sa San Pablo na sinasabi, mga asawa, babae, sumunod kayo sa inyong asawa. Pero hindi sabihin na sunod ng sunod lang. May sinabi si Jesus, may sinabi doon sa Ebanghelyo, mga tatay, mahalin ninyo ang inyong asawa. So, hindi lang yan dahil sinasabing sumunod kayo, oy, sumunod ka sa akin dahil asawa kita. Wala, mayroong sinasabing mahalin mo rin ang iyong asawa. So, itong mga katangian na sinasabi dito ni San Pablo ay napakahalaga dahil yung broken families ay magsisimula doon sa hindi pagkakaunawaan. Pero ulitin ko, ang pinakasekreto sa mga pag-alaga sa isang pamilya, harapin ang problema kasama ang Diyos. So mga kapatid, nitong kapistahan na pinagdiriwang natin, dapat magiging inspirasyon ito sa buhay natin bilang pamilya na ang pagsisikap natin ng kabanalan ay hindi imposible. Hindi nakahanap ang Diyos ng perfect families para sasabihin ikaw ay banal na. Tulad ni Maria, ni Jose at ni Jesus, sila ay hindi perfectong pamilya, pero sila'y nakikinig sa Diyos, sila'y sumusunod na Diyos. Sana nawa, tayo rin ay magkaroon ng magiging silang huwaran sa buhay natin bilang mga pamilya. Amen. Magsitayo po tayo. Sabay-sabay nating ipayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos, sa ating Ama, na nagsugo sa Kaniyang anak upang tayo ay ligtas. Taglay ang mga pusong nagpapasalamat sa bawat kahilingan ng ating tugon. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Maging huwaran nawa ang simbahan sa mundo sa pagsusumikap na magkaroon ng kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Ituring nawa ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ang salita ng Diyos bilang batayan at haadikain ng kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Patuloy nawang lumago sa paggalang at pag-ibig ang bawat pamilya sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Maging inspirasyon nawa ang mga magulang sa kanilang mga anak upang mahikayat silang magsikap sa kabila ng kahirapan at pagkabigo. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Makapiling nawa ng Diyos ang mga kapatid nating namayapa na at matagpuan nila sa kanyang kaharian ang liwanag niyang di nagmamaliw. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling.
Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Diyos naming Ama, mabuklod nawa kami bilang isang pamilya sa ilalim ng iyong dakilang pagmamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo. Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain na ito ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa hain ng pagkipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen natin San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming magapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin ay naging hayag na kapiling. Dating kapiling mong ngayon ay naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyong ngayon upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ni Kristo na aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yun at ibinigay sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Nasa inyo at sa lahat ay bubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniala namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo naming Papa at ni Pablo Virgilio naming Obispo at sa tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na umasang muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, sa kanyang kabiyak sa puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, apat sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayong kakanin sa araw-araw at patawarin nasa Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainong lahat. At sumaiyo rin. Tayo po ay magbigayan at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Come show the world the love that binds all God's children into one. We call all families, share the treasure that's in your hands. What can save us now? What can lead us now? What can make us all be one? Only selfless love. Jesus showed the world that only selfless love can bring 100-folds of fathers, mothers, brothers, sisters, souls. Where peace and mercy reign, where faith and hope remain, where life begins and ends in God's embrace. Calling all families, let's make it happen through only selfless love. Like the Holy Family with Jesus, Joseph, and Mary. Holy Spirit, true love begins. Love rejoices. Love embraces. We call our families. Rise up and raise your hands as one. Come show the world the love that binds all God's children into one. We call our families, share the treasure that's in your hands. What can save us now? What can lead us now? What can make us all be one? Only selfless love. Jesus showed the world that only selfless love can bring 100-folds of fathers, mothers, brothers, sisters, souls. Where peace and mercy reign, where faith and hope remain, where life begins and ends in God's embrace. Calling all families, let's make it happen. Calling all families, let's make it happen through only selfless love. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa piging na banal, ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos naming pangatawanan ang mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kalwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahari ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan.
Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo, maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus, Birhen ng banal na puso ni Jesus, Birhen ng banal na puso ni Jesus, magsiupo po tayo para sa mga pasasalamat, paalala at paanyaya. Patuloy po natin pasalamatan ang mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, ang Ministry of Altar Servers, ang Lay Eucharistic Ministers, ang Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, ang Ministry of Lectors and Commentators, at ang Social Communications Ministry para sa ating FB live streaming. Pasalamatan din natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang San Juan Chapel. Sa susunod na linggo, ang ating pong sponsor ay ang Santa Teresa ng Calcutta Chapel. Pasalamatan din natin ang nanguna sa ating banal na misa na si Reverend Father Edwin Borlasa, MSc. Patuloy po nating suportahan ang isang dakot program sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas tuwing misa. Ito po ay pinamamahagi sa ating mga kapatid na higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. At patuloy din po natin suportahan ang ating balikhandog at mga donasyon para sa pagpapatayo ng ating kumbento dito sa tahanan ni Maria. Ito po ay kinakailangan upang tayo ay maging isang Kwasay Parish. Nawa, suportahan natin ang ating proyekto na ito. At ilang paalala pa po, narito po ang schedule ng ating misa sa December 31, New Year's Eve. 6 o'clock p.m. sa Cluster Hope, 8 o'clock p.m. sa Cluster Love, 8 o'clock p.m. sa St. Louis de Montfort Chapel, at 10 o'clock p.m. dito po sa Cluster Faith sa Tahanan ni Maria. Paalala din po na ang ating mga altar servers ay magkakaroon ng Pax Tecum. Sila po ay iikot sa inyong mga tahanan kasama ang sanggol na Batang Jesus. Nawa po, sila po ay inyong patuloyin at papasukin sa inyong mga tahanan. Ang schedule po ng Pax Tecum dito po sa atin sa Cluster Faith ay bukas, December 29, sisimulan sa ganap na 8 ng umaga. At sa January 3, 2026, ang lahat ay inaanyayahan sa Pasko sa Mission Station. Magkakaroon ng banal na misa sa ganap na 3 ng hapon at susundan ng mga programa, salo-salo at mga paraffol. Ito po ay gaganapin sa Bayanihan Covered Court. Maraming salamat po. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumukog kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Sa bawat pagpapala, ang inyong tugon ay Amen. Ang Diyos na humawi sa kadiliman noong nagkatawang tao ang anak niyang mahal. At Amen. nagdulot ng liwanag sa banal na araw pakundangan sa kanyang pagsilang ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpapaningning sa liwanag ng sanlibutan sa inyong kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay sa lupa sa kalangitan ay siya nawang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal na nasa langit niyang sambayanan
ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, naialin na natin ang banal na misa. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.